God. Amen? Amen. Sabi nga ng Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him. Amen? So, tuwing pupunta po tayo dito, kailangan dala-dala natin yung ating pananampalataya. Kasi sabi, imposible na ma-please natin ang ating Panginoon kung wala po tayong faith. Sabi dito, for whoever would draw near to God, must believe that He exists. Amen? So, naniniwala po kayo na kasama natin ang ating Panginoon sa oras na to. At sabi niya dito, and that He rewards those who seek Him. Amen? So, ang kailangan po natin talaga is maniwala that God is exists. Amen? Amen. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Yes, thank you, Lord God, sa oras na to. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah, O God, Jesus. Lord, we come sa oras na to, Panginoon, with our faith, Panginoon, na naniniwala kami, O God, that you exist at narito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord, sa bawat presensya ng bawat isa, Panginoon, na naglaan ng oras, Panginoon, upang katagpuin ka namin, Lord, sa lugar na to. Bless this place, Panginoon, at alam po namin, Lord, na andito ang presence mo, O God. You want to meet your people, Panginoon. Hallelujah, O God, na nagsakripisyo, Panginoon, na pumunta sa appointed time, appointed place mo po, Panginoon. At alam ko, Lord, na ino-honor mo, Lord, ang bawat sacrifice po namin. Maraming salamat, O God, sa oras na to. At Lord, we honor you, Panginoon, ng aming thanksgiving, our praise, our worship, Panginoon, dahil ikaw lamang, O Diyos, ang nanarapat na sambahin, maitaas sa lugar na to, Panginoon. Because, Lord, alam po namin, O God, that imposible, Panginoon, na ma-please ka namin kung wala kaming pananampalataya, O God. Kaya, Lord, kung nais ka namin mapangiti, Lord, andun yung aming faith, O God. Kung nais ka namin, Lord, na mapasaya, andun yung aming pananampalataya. Huwag mawawala, Lord, iyon sa buhay po ng bawat isang naririto, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil you exist, Panginoon. Dahil kung wala ka, Panginoon, wala kami rito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, that we overcome, Panginoon, anumang obstacle na kinaharap namin, Lord, for the past few days, maging ngayon, O God, salamat sa kagalingan ng bawat isa, sa kalayaan ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa katanggumpayan ng bawat isa, O God. We welcome you in this place. Malaya kang kumilos, Holy Spirit. Salamat sa mga anghel, Lord, na kasama namin na magpupuri, nasasamba sa iyo, Panginoon, sa katotohanan, O God. Maraming salamat, Lord God, sa bawat isa na handa, Panginoon, ay suko ang buhay para sa iyo, para sa kapurihan mo. Hallelujah, O God. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father, that we have the Father. You are the source of our life, the source of everything, Panginoon, na meron kami. Kaya, Lord, ikaw ang patuloy, Lord, na mapurihan. Less of us and more of you, Panginoon. Hallelujah, O God, Jesus. Patuloy, Lord, na ini-extend namin our capacity to receive you today, O God. Pagpalain mo, Lord, ang maglilid ng worship, ang magbibigay ng iyong salita, Panginoon. Patuloy, Lord, na ang bawat tatayo dito, ikaw ang mahayag, Panginoon. Kaya we thank you, O God, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Maaari po ba natin sabihin na ikaw, Jesus, ang buhay ko? Ikaw, Jesus, ang buhay ko. Lagi lang natin na i-confess, lagi natin sabihin sa Panginoon na, Jesus, ikaw ang buhay ko. Lagi ako nakadepende sa iyo. Wala ako kung wala ka sa aking buhay. Amen. Sama-sama po tayong umawit ng papuri at pagsamba. Thank you, Lord. Sa biyaya mo
you, Lord, at salamat po. So, sabi nga nakalabas na pala agad yun. Tatanungin ko sana, paano ba kayo naligtas? Biglang nilabas na to. So, sabi nga po, sa biyaya, hindi po dun sa mga sa mabubuting gawa. So, pakibasan nyo nga po, Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, makita po natin na hindi ka makakapaglingkod, hindi ka makakagawa ng good works unless na ikaw ay ma-save at na unawaan mo nasa biyaya lamang ng Panginoon kaya tayo ay naligtas. Hindi po sa religion, hindi po sa mabubuting gawa, kundi po sa nais ng Panginoon, yung kaparaanan ng Panginoon. Kasi may paraan din ng tao para ka maligtas Pero makita po natin na sinasabi sa kanyang salita na yun pong tanging ang Panginoon ng Jesus lamang ang makakapagligtas sa atin. At patuloy pong sabi nga Tinago mo pala Pinagdugtong mo Sabi mo, paghiwalayin po dahil hindi kita sa likod. Okay. So, review lang po muna tayo. Dun sa January 28 po, yung decision that will impact eternity. Yan. So, what do I need to do to become what God created me to be? Kung paano pong binasa natin na kinreate tayo ng Panginoon for good works bago pa niya tayo likhain. Kaya pakisabi sa katabi mo, gagawin ka. Igagawin ka. Ginagawa ka na ba? Ginagawa mo na ba kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay mo? So, unang-una, repent from sin, return to God, believe, and obey Jesus Christ. At sabi nga po sa Gawa 20:21, pakibasa po. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, maging Hudyo o Griego man, ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, pinangaral sa Diyos at manis sa Sanay na kayo sa puro English. Nabubulol na pag Tagalog. Pinangaralan po. Yan. So sabi nga po, nagsimula ang church doon, sabi nga ni Pablo, yung pagtuturo at pangangaral. So ano kaiba ng pagtuturo at pangangaral? Sagutin nyo yan, ha? I-PM nyo sa akin yung sagot nyo yan, ha? Silent ko yan, okay? At sabi nga po, yun pong sa harapan ng madla o bahay-bahay man. Isang bagay nga po na makita natin na nung 80s or 90s, talagang yung pangangaral, evangelism, na mga crusade, talagang yung iba sa atin ay naligtas dahil doon. Sinong naligtas dahil sa crusade? Yun po yung season na ganun yung galaw ng Panginoon, galaw ng Espiritu. At ngayon po, pag ginawa nyo yan ngayon, kanina nakasakay ako sa bus na ilipat ng driver yung channel sa JL. Naku po! Sabay lipat sa cartoons. Okay? So, talaga pong ganun yung mga ngayon. At nung dumaan naman ako sa Bungan, marami pang tao sa ibang Kristo yun, ha? Daming, aga pa nila. Talagang nandun sa labas. Although hindi pa yata nagsisimula yung sabon, tinanong si Aiden. Tapos ka bang papasok? Yan. Yung mga isabong, di ba? Yung mga nalagay sa atin sa kasalanan. At sabi po sa John 16 verse 8, and when He comes, sabi nga po, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So, ang Holy Spirit po yan. At makita natin na sabi nga, ipinadala ang Holy Spirit, hindi lang para sa atin. Kundi maging yung, sabi nga, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So, hindi lang po sa atin.
Kaya lang nga sa atin, dahil tayo ay naging believer, pero gagamitin tayo para sa iba. Kaya nga po, binigyan tayo ng kapangyarihan. At kung paano si Pablo, sabi nga, ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Dahil lang po sa kanyang pagsunod sa Espiritu Santo. Nagagawa po ba natin yan ngayon? Na tayo ay sumusunod sa Espiritu Santo. Hindi lang yung simpleng pagpangangaral ng salita. Nung pauwi po ako galing Tagaytay, kumakain ako ng burger kasi wala pa akong hapunan nun eh. Nung kami dinaan ni Pastor na sa may yung shortcut para sila sa naanlabas sa ikanlubang. O yun, yung mga bangin nung kami nalimuwi. Dahil laligaw kami sa ang dapat alaminos yung labas namin para sa Estado. Eh, biglang sa Talisay kami napapunta bago nakalabas. Yun. Talisay ba? Tanawan? Tanawan lang siguro. Tanawan yun. Tanawan. Yan. At isang bagay po na makita natin na yung pong yung pagsunod sa Espiritu Santo, dalawa yung nabili kong burger, dapat hanggang kinabukasan ko pa yun. Nung binigay ko doon sa driver, sabi ko, pamilya lang mo kasi gabi na rin. Sabi niya, hindi na po. Sinabi ng Lord sa akin, ibigay ko sa iyo. Kasi kung sa totoo lang, ako, iuwi ko yun. Ang hirap namin bumili ng pagkain ni Dorothy. Pero meron pa namang reserve for Dorothy. So, yun, tinanggap niya. Yun, mga simpleng ganun lang na, kasi binigay niya, tayo saan ka bababa? So, iniikot niya po yung, imbes na ibaba niya ako doon sa may harapan ng Robinsons. Inikot niya para, yun nga lang, pinaakyat pa rin ako sa overpass para makatawid, makasakay ng pehero. So, sa Matthew 28:19 to 20. So, ito po yung bakit paulit-ulit. Kasi ito po yung season at pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya tumayo kayo. Anak, wala yung prelude. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, nakikita na po natin na yung pong pagdating ng Panginoon sa mga pangyayari sa ating bansa. Pero hindi po natin i-concentrate doon sa mga last days. Kundi yung pong kaharian ng Panginoon na patuloy na maibaba dito po sa lupa. So, pangalawa, what do I have to do to become what God wanted me to be? So, sa Acts 20:27 to 28, huwag mag-atubiling ipahayag sa iba ang buong layunin ng Diyos. Sa small group po, kung gusto nyo magkaroon ng small group, lalo na sa lugar nyo, alam nyo po ang unang tanong sa amin, yung mga Kristiyano na, at lahat naman tayo dito, Christian, wala namang lugar dito. Ano ang unang pagkakamali mong ginawa sa pag-share mo? So yung iba, ako personal, dinanatan ko agad yung religion. So, di ba? Yung iba nga daw, sabi niya, yung santo ng nanay ko, kumari pinupunasan ko pero sinadya akong ibagsak. Yun. So yung mga yun, pastors and wives yung kasama, ako naman yung widow dun eh. Pero ganun po, yung kanila mga tapos yun na nga, yung mga walang, yung 80s at 90s naman po kasi walang proper na pagtuturo, paano ka magbabahagi. Tapos, sabi ko dito, yung pagpapahayag natin ng salita ng Panginoon, para po hindi sila mag-alangan. Yun, kaya nga yun, di ba, intentional, then mag-connect muna. Yung pagkaibigan muna, hindi pabanatan mo agad. Yung 80s, 90s po, ganun. Hoy, ma-impyerno ka. Pag hindi mo tinanggap si Jesus, ayan. Di ba? Pag hindi mo tinanggap si Jesus, so yung mga pagkakamali pong nagawa. So, at minsan, yun yung nagtitrigger, para hindi na tayo mag-share. Sabi nga masyado nang ang church, hanggang loob na lang, hindi na nakalabas. Ito yung time na pinalalabas na tayo ng Panginoon.
at patuloy dahil marami pong kaluluwang mapapahamak kung hindi po kikilos ang mga Kristiyano. Then pangalawa, ingatan yung ating sarili. Paano po natin iniingatan yung ating sarili? Hindi lang po sa pagkain nyo. Pero yung pananalita nyo, kahit na magkakapamilya tayo, kahit na sa sarili nyong bahay, kung paano yung, naku, mukhang may violent reaction dito. Yan. At ang isang, sabi nga yung dati, mga ano ng mga, noong 80s and 90s pa rin, sabi nga yung asawa ng pastor, mas unang ipinagtitimpla ng kape si pastor, kaysa doon sa asawa niya. Tapos pag yung asawa niya ang humingi, ano ba, unang muna si pastor. Yan. Tapos si pastor naman, wala yung heterosexual na yan. Yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yung kailangang pumunta ka sa isang gawain, nakasama mo yung asawa mo, lalo na kung babae yung pupuntahan mo, wala doon yung asawang lalaki. So may mga nalaglag po noon sa kasalanan dahil sa mga ganong kaparaanan, pagpunta ng mission. Ngayon, yung pag-iingat sa ating sarili, kahit na pare-pareho tayong Kristiyano sa loob ng bahay, nakikita pa ng mga anak nyo kung paanong si Kristo ay namumuhay sa inyo, sa pananalita nyo, sa pakikipag-transact nyo sa business, sa mga pagtuturo nyo sa mga anak nyo. Isang bagay nga po na, sabi ko nga ko, malaking overhauling ang gagawin ng Panginoon sa church. At isang biyaya po ng Panginoon na patuloy po na tayo ay matuto at sumunod. So, pangalawa, what do I have to do to become what God wanted me to be? Ingatan ang buong kawa na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. So, sabi ko nga, hindi lang po yung pastor. Kasi po may mga itinalagang tao sa inyo na kayo ang mag-aalaga, kayo ang mag-disciple. Kaya nga po, unang-una muna, na kailangan natin yung one-to-one, yung personal na relasyon sa Panginoon. Then, kayo mismo, magkakaroon kayo lang, hindi lang sa loob ng church. Actually, yung one-to-one po is para talaga sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya lang, since hindi tayo nag-undergo nung time na yon at ngayon na-open sa atin, maging sa SCB tribe po, ay ngayon natin ginagawa. Kaya lang, huwag pong malimitahan na, ay, mga taga-church lang. O pagkatapos na one-to-one yung mga taga-church, ano gagawin? Sila naman yung sa labas, sa marketplace, at makikita nyo po mamaya. So, yung pong pangangalagaan nyo din ang iglesia ng Diyos. So, minsan may mga away po. May mga away talaga sa body of Christ. At si Pastor Wilbert ay talagang tinitira talaga ngayon ng mga kapwa pastor din po. Kaya nga sabi nga kung sa isang lugar ay dalawa yung head. Basta isa lang ba head ng ministerial dito sa Bacoor? Isa lang yung asosasyon? Yung sinabi sa iyo? Ayun. So, sabi nga, pag nagdalawa po yan, ilan ba ulo nyo? Okay. So, pag naging dalawa ang ulo niyan, monster na po yun. At hindi magiging magandang patotoo sa mga unbeliever. Tapos, yung makita po natin yung metaphors ng church, yung body, sa 1 Corinthians 12, at kung paano na talagang makita natin na ito po yung aming workshop nun. Inihalin tulad o yung talinhaga parabola ng isang iglesia. Inihalin tulad sa katawan na maraming sangkap tunay, maraming parte. Hindi sasabihin ng mata, palibasan, hindi ako kamay, hindi na ako parte. So may function po ang bawat parte ng katawan natin. Then bilang pamilya, at kasama nga po dun sa pagiging pamilya, sabi nga po the parents legitimate responsibility over their children is limited when children reach the age of civil responsibility. Hindi po ba yung mga underage na hindi pa kayang buhayin yung sarili, feeling na niyabang na, hindi na marunong sumunod sa magulang. So, civil responsibility means active participation in the public life of a community.
Pero for the sake po ng ating, sabi nga yung in uninformed, committed, and constructive manner with a focus on the common goal. At makita po natin, yung sa community, ewan ko kung meron dito sa Princeton, yung mga, at saka sa mga subdivision nyo, yung mga nagpapatain ng pet, na iiwan na lang, hindi iwawalisin. So, even yung kagabi sa GC po namin nagre-reklamo. Ang dami laging kaliskis ng isda dito sa tapat namin. Sabi ganun, sino ba yun? Nananadya na yata Napakabalakura. Nasa GC mo namin yun. At buti na lang kilala. Pero makita po natin na even yung sino dito nagtatapon ng basura niya pag nasa sasakyan o kung saan na lang. At isa pong isinapol dito bilang pamilya, yung mga daw pag nagbubad ng damit. Diba, sa mga pastor yung kasama ko doon. At lalaki nagtutulog. Yung pag nagbubad ng brief, ng shirt, kasama na yung brief, tapos hindi man lang maitiklop yung brief, kundi maihagis na lang. Pareho rin ba kayo? Naghahagis na lang. Even yung damit, kung saan na lang maiwan. Yan. Ahas. Yun, parang ahas na naghubad. Di ba? Pag ahas nagpalit ng balat, iiwan na lang kung saan. Okay, so yun daw. At lahat pong yun ay nagsisimula sa pamilya. Paano dinidisiplina sa bahay. Yung pinagkainan na aantayin mo ng dumami yung tambak bago hugasan. Yung sa si Dorothy, Mami, bukas na yun ang umaga. Yung lang niya yun. Papareho na kaming pagod at puyat. Kasi katulad gabi na siya nakauwi. So, inaantay ko pa para ipaganda ng pagkain. 32 years old na yun. Alam mo kung ano pagkain, pinapay lang mo yun. Yan. Tapos yung bilang templo, sabi nga, yung katawan po natin, physical, templo ng banal na espiritu. At hindi makakapanirahan ang banal na espiritu sa isang maruming katawan. Holy Spirit nga Kaya nga, inano tayo na maging banal. Magpakabanal dahil po, be holy for I am holy, sabi ng Panginoon. At kasama po dyan na ito pong ating katawan. Kaya nga po, nung nabalitaan ko maraming mga pastor na mga matataas na yung glucose, kasi nakikita ko naman malalakas talagang kumain. At sabi ko nga po, nasubukan ko na, katulad kahapon, nagsaing ako ng red rice. At kumain ako ng itong yung toasted pastillas dahil umili ka ba? Merong sa inyo, basta ba? Yung bili si Dorothy, pati Gicheron. Hindi ka nagpupunta? Sa green play lang din. Hindi, meron. Okay. Masasarap yung mga doon pataas ng cholesterol at saka ng glucose. Mami, merong pastillas. Parang piling nito, hindi ako talaga So, yung mga ganong klase po, na paano natin dinidisiplina yung ating katawan. Yung si Pastor Mavic sa Daine ay diabetic na rin po. Dahil sabi nga niya sabi ni Pastor Abel, paano naman kasi yun? Sabi ko, bawasan lang yung pagkain, type 2 naman kayo Malalakas lang kumain niya, kaya tumataas yung glucose. Oo nga pati merienda, kanin ng mini-merienda. Hindi ko kaya yung ganong klase na pag nag-merienda kanin. Kung mga bata-bata, okay lang yan. Pero the moment na medyo nagkakaedad na kayo, bawas-bawasan nyo na. At bawas-bawasan nyo yung pagbili sa fast food. Mas maganda kung sa bahay na lang kayo magluto ng french fries para alam nyo kung gaano katagal na yung mantika nyo. Yung mga ganong klase. Tapos po, yung a kingdom sa Colossians 1:13, at yun po yung tinatopic natin sa panahong ito, and a bride. So yung pong pagiging makita po natin na yung inihalimbawa o yung inihalintulad ng church, at makikita po natin na yung ang pamilya po ang unang batayan ng depensa ng lipunan. Sa anumang paglabag sa disiplina na ginawa ng isang individual at sa gayon ang nangungunas na parusa laban sa maling kilos o kalikuan. So sa bahay po talaga, sino po dito yung mga magulang?
sige, linisin mo yung kwarto mo, bibilhan kita ng ganito. Pizza, burger. Anong sinasample nyo doon? Bribe. Oh. Pag naging taong gobyerno yan, hindi laging nakaganon yung kamay. Sa tahanan po, nagsisimula yan. Bakit hindi mo disiplinahin na ayusin niya yung kanyang gamit or kung ano man, nang hindi po nagbibigay ng kung ano mang, kasi ang ano nun, magkano kaibahan ng bribe at reward? Sulat nyo yan assignment nyo yan. Kanina, yung dalawa na po yan Yan, pangangaral at yung pong pagtuturo. Pangalawa, yung bribe at reward. Anong kaibahan? Okay? Sabi po ni Dr. Jonathan David, whenever things get out of hand, especially when we see pestilence, earthquake, etc., and fear spreads, there is always a vacuum in the heaven. There is no leadership standing there to protect the people. So, kaya po pinakaano nito, yung ano ang ginagawa ng church. Kasi hindi naman ibibigay ng Panginoon yung authority sa mga religion or yung mga religious people. Kaya po tinatawag at ginigising ang mga totoong iglesia ngayon para po sa gagawin ng ginagawa at gagawin pa ng Panginoon at yung gagawin natin. Kaya very accurate po yung prayer kanina ni Ate Mina. Lord, less of us. Hindi none of us. Kasi pag kung none of us ang ipag-pray niya, wala na tayong gagawin. Puro si Lord na lang. Kaya nga ikaw at ako ay nandito para may gamitin ng Panginoon para magawa yung kanyang kalooban dito sa lupa, gaya rin sa langit. Kasi tayo yung nakakaintindi. Paano ba mamuhay sa langit, sa kingdom ng Panginoon, kingdom of heaven, kingdom of God. Yun ay kung nauunawaan nyo. At sabi nga po, the reason why we are going through what we are going through is because there is a vacuum. We have to patrol the heavens and no parliament can do this. We must stay in this place and take back the grounds that were lost. Alam niyo ba na may kasama ngayon na pinaplano na School of Statesmanship? Kasi pag naging Kristiyano ka, alanganin ka na. Sinasabi ako si Kuya Jumbo na pagdating ng araw, siya yung barangay captain sa Baclaran. So, di ba? Di ba yan? Di ba? Diba? Yung mga ganong klase, pero takot tayo or ayaw natin kasi parang marumi ang politika, kaya nga i-redeem at patuloy na sino ba magbibigay ng mga batas kung paano magiging maayos ang isang komunidad. So, at paano ipatutupad to? May batas nga, minsan hindi naman pinatutupad. So, yung mga matitino at matured na Kristiyano po ang gagamitin ng Panginoon. So, kung saang lugar man kayo naroon, alamin nyo po, kahit yung presidente lang ng homeowners sa inyo, na makita nyo na tinawag kayo ng Panginoon, nakikiisa ba kayo sa mga homeowners? Pag may meeting? Ano lang naman yun, ganyan lang naman. Kung sa atin pa lang, unang-una na. O, paano pa natin maipapatupad? O, paano pa natin ma-share? Parang lahat ng nasa subdivision dito, di nakikian sa homeowners. Ako, hindi namin alam kasi kung kayo yung meeting. At ako lang naman yung mahilig umattend. So, don't underestimate a man who is born of God. The moment we set our government in order, the virus will leave. When government is properly set and the judge of all nations takes its place and seat, every knee must bow and every tongue must confess. Okay. Then, nung second Sunday po, yung Jesus' heart for the lost and the second coming of the church, Luke 19:10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Hindi po yung nanliligaw at hindi po yung nagwawala. Ayan, may mga naging Kristiyano na kasi na
dahil hindi nagpatuloy. Kaya kailangan may continuity. Hindi lang nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, kundi talagang hinahangad na makilala pa ang Panginoon sa isang mas malalim na paraan. Okay, pangatlong assignment nyo. Sino si Lord sa inyo? Define nyo. Ano na ang pagkakilala nyo sa Panginoon? Tagapagligtas lang ba siya? Siya ba ay hindi yung doktor ha? Hindi siya yung nagpapagaling. From doktor ba nagpapagaling na siya? So, evaluation nyo rin sa sarili nyo, yung mga tanong na hindi ko na isulat. Okay, tandaan nyo na lang. Pag natandaan ko, ilalagay ko sa GC natin yung mga tanong. So, sabi nga po sa Ezekiel 28:23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga siya'y pagsisi at magbagong buhay. Kaya wag po nating babaliwalain yung mga, sabihin na natin, religious or unrighteous na mga kapitbahay, kapatid, kapamilya natin. Kundi, lagi natin akong kininto, hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama. Hindi po nais ang Panginoon na yung mga masama mapunta na lang sa impyerno. Kundi yun pong makakilala siya sa Panginoon at sabi nga yung magsisi, ayan, lagi pong unang yung pagsisisi, yung nalaman mo na talagang mali ka at kailangan mo ng kaligtasan at sino yung magliligtas, then yung magbagong buhay, hindi yung tayo yung magbabago ng buhay nila, hindi tayo yung magta-transform, kundi ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu. Kasi the moment na tinanggap na po ng Panginoon, ng isang taong makasalanan, na siya ay makasalanan, then at the same time ay ipinanalangin natin, pinatanggap natin. Marunong na ba kayo manalangin ng pagtanggap? Baka naman yung pagtanggap ng sa Panginoon at pagsisisi, napunta kayo ng 30 minutos, talagang hindi mag-aano yun. Be accurate. Alamin niyo paano magpatanggap sa isang taong nagsisisi na at inamin. Yung pag-amin ko na makasalanan siya. Hindi yung may kasalanan ha, makasalanan. Na kailangan ng tagapagligtas. Kasi nga yung religious mindset natin, minsan kahit Kristiyano na tayo, may religious mindset pa rin tayo eh. Patatawarin naman ako ng Lord pag nagkasala ako eh. Sabi naman eh, pagka lumapit ka sa Kanya, i-confess mo na yung kasalanan mo. Ang mangyayari, may hirati ka na ba na lagi ka nagkakasala? Hindi mo na bahahangarin na hindi ka magkasala. Anong simple mga kasalanan? Mga kabataan, magsabi ka ng isa, Ijay. Kasalanan ng kabataan. Sa pagsasalita ko. Pagsasalita ng... Pagmumahal, mga mali. Okay? Ayun. Ayun nung sumakay ako ng L300, ang untog ng babae. Ay, PI! Kung bihira ng untog lang nag-PI pa. Ay, mga ganong klase, pero hindi nakabataan. Yung yung bulaklak ng bibig ba? Sinasabi. Si CJ, kasalanan ng kabataan. Hindi kasalanan mo ha. yung mga nagagawa. Ha? Pagsisinungaling, proud. Pagiging tamado, kasama yon laziness. Kasama sa pagiging wicked yung pagiging lazy. Yan. So, mga babae naman. Yung sa bisyo. Bisyo ka. Bisyo ka. Okay, yung bisyo ng kahit mga babae na yun. Hindi mo kasalanan. Sobrang kasama yun yung sobrang kain. Okay. At Sheila. Yung disobedience. JM. Ha? Sa kilos, ha? Okay. So, makita po natin. At least alam nila. Pero hindi ko natatanungin yung mga tatay at nanay at yung mga bagong kasal. Yan. Bagong kasal eh. Yung mga mag-asawa pa lang. Yan. Dahil kayo yung nagkakaalaman dyan. At ito pong dalawa rito ay mag-iisang taon pa lang sa linggo. February 18 na. Isang na pala yun. Isang taon pa lang. Okay. May plano sana kami na yung reaffirmation of vows. Dapat sa 18 din yun. Kaya lang kapos sa panahon eh. Ang requirement, yung bawat couple mag-i-sponsor ng isang couple.
para masaksihan nila paano ba magano ang mga Christian. Hindi ko tayo nagre-renew ng vows ha, kasi ang renewal is nag-expire na. Kaya re-reaffirm lang yung pagmamahal nyo sa bawat isa. Hindi yung sa asawa ng kapitbahay nyo o sa asawa ng kaopisina nyo. Hindi sa bawat isa kung paano pinag-isa kayo ng Panginoon. Pero paplanuhin na lang po yan. Baka bago Mother and Father's Day sa gitna. Para yung mga kabataan ang mag-aasikaso. Ganun okay. Yan lang natin. Ang dami po kasing activity, mga events ngayon. 40th anniversary ng PCTN sa Linggo, sa Lake Shore, sa Taguig. Magbabayad po ang lahat ng dadalo ng 600 dahil catering po yun from 4 p.m. to 8 p.m. At yun pong damit ay kailangan nakapilipinyana. Meron po silang kailangan suot na. Pwede yun pong tinalakay, yun pong topic namin sa Baguio. Transformation for accessibility. Kingdom Peace. Ayan. Nandyan ba yun? Transformation of Oh, ay, oo pala. Wala dito sa akin. Nandito naman siguro yung yan. So, dahil na makita natin, marahil ay sasabihin nyo, hindi tama itong ginagawa ko, ang Panginoon po ito. Magdinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. So, kung may mga pagkakataon po na nabaluktot yung ating mga pamantayan, patanggapin naman ng Panginoon ito. Okay na ito sa Panginoon eh. Kung nagkulang man ako, nauunawaan naman niya ako. Hangarin niyo po na yung kung ano yung pamantayan ng Panginoon sa pagsamba, sa pagdi-business, maging sa pagsunod natin sa mga patakaran ng gobyerno. Ano nangyari ngayon na pinapatupad na yung sa Egypt ni. Nahirapan na kung magbiyahe, sabi ni Sharon. Yung mga lumang jeepney, hindi na nagbabiyahe ng diretso. Alam sa ulan lupa hanggang Kabias na nalang. So, bababa ka na naman para lilipat ka ng Pabaklaran. So, kasi takot na rin yung ibang mga driver na hindi nakiisa doon sa plano ng gobyerno. Yun. Kaya, may mga ganong klase po. Yung pamantayan. Kasi nahirapi na nasanay na Gahandad na table na lang ako para mabilis yung galaw ng papel. Hindi nyo alam si Pastor Abel, naglalakad din yung mga papel na. Ang mahal ng singil. Samantalang ako. At ang maganda po, inaalam nyo ano talaga yung patakaran ng gobyerno. Basahin nyo bago kayo maglakad. Para marunong kayong mga tiran. Takutan lang naman yan Katulad nung pinapaano sila na yung church ay ginawang commercial. Yung category nila sa sa singil ng kuryente. Hindi nakatira nung siya. Church yung kami. Sino nagsabi na walang pasabi sa amin na magiging commercial yung singil nyo sa amin? Sige halukayin nyo yung mga nakaraang binayaran namin. At sino po yung nagsabi ng gano'n? Samantalang sinasabi po sa batas na pag-church ay ganito, residential talaga din yung hindi na pinalupay yung nasa gobyerno. At yung dati pa rin, residential pa rin. At meron invitation online na 30th anniversary nila, May 5, sa hapon din po for Sunday yun. Kung gusto niyo pong makita, yung dating mga pinuntahan lang pala na mag-bili. Okay. Hindi ko lang alam kung ilan yung daan nilang sa atin. Pero maganda makapunta ho kayo doon. Sabi ko nga, dami na pala yung binuksang daan. Mabilis na yung biyahe. Okay? So kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaan ginawa niya. Kaya nga po lagi na ang hangarin natin, mabuhay tayo na matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil anytime, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin Baka mamaya, nakita nyo sa balita, yung naglalaro ng basketball, biglang tumuluwang, cardiac arrest, patay. 20, lang yun.
23 lang yata. So, yung mga ganong klase po, na sabi nga, paghandaan natin yung kakatayan. Pero kung sabi, Lord, kailan ba ako mamamatay? Huwag naman ganun. Kundi, Lord, anytime na kunin mo ako, handa na ako. Okay? Kasi naranasan ko na ho yan eh. Kahit maliliit pa yung dalawang anak ko na at ang takot ko, baka mag-asawa agad doon sa pastor eh. Asawa na nga siya ngayon sa langit, okay? At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. So fair po ang judgment ng Panginoon. Bakit naman drug addict yan? Nagsusugal yan? Lasinggero yan? Nagsisi. Tapos gumawa ng mga bagay na matuwid. Mabubuhay. Ibig sabihin, patuloy na mauunang mabuhay yung kanyang espiritu sa harapan ng Panginoon. Then, kung magpapatuloy, maging ang kanyang way of life, or way of living, magiging tuwid ang kanyang paglakad. Kaya po napaka-importante na yung po binabasa natin ang ating manual ng buhay, ang Bible, para po maipamuhay natin ng matuwid. Ezekiel 18. Ano yun? Ay, iba na ba yun? 18:27, okay. So copy paste lang eh. Okay? So, ano po yung tinuro sa atin ng Panginoon during ng lockdown pandemic? That the size of our church does not impress Him. His concern is how strong our churches are. That the condition of the church during the lockdown shows the quality of work of its pastor and leaders. At pangatlo po, that the church needs reformation. He wants to establish an essential dimension that must be built into her. Kaya pupunta po tayo dito, sabi ko nga paspasan Miyerkules ng gabi, binigay sa amin ni Pastor Wilbert yung imbitasyon. At sa Agape Resort, ito po yung resort ni Senator Cayetano sa Bae, Laguna. At ang mga naging speaker po, may 500 na registration fee. Siyempre, limited sa 50 delegates lang. At ang speaker po si Pastor Jerry Beray, through video recording, si Pastor Wilbert Butial, si Pastor Eden Simpson, Pastor Ben Canola, at si Pastor Ador Corpus. So, the moment po na nagpatawag yan ng paspasan, paspasan talaga eh, kailangan ever ready ka rin na buti na lang sumama sila Pastor Cruz. Pero sabi ko, Pastor, kung hindi kayo makakasama, baka may mga ginagawa kayo, kaya ko magbiyahe, papuntang Bailang naman yun eh. At nung pag-uwi po namin, dahil umuwi na kami ng Biyernes, dapat taga Sabado eh, ayaw na nila mag-swimming, ayaw na mag-jacuzzi. Tinapos na yung lesson, at ang nangyari po ay doon sa may geothermal power plant kami dumaan, palabas, para hindi na matraffic. So, ito po sa isa sa tinalakay ni Pastor Wilbert na kaugnayan, may karugtong po na sabi nga, the kingdom of God and the church that Jesus builds. Sabi po, what was the two major assignment of Jesus? So, una po, ano pong assignment ni Jesus? Bring down the kingdom of God on earth for man to be restored back to His dominion mandate. At pangalawa, build the church that will continue His work to ensure the fulfillment of Revelation 11:15. At makita po natin na sabi nga yung pong dominion mandate natin. Anak, pakitignan nga baka cellphone ko na. Ay, alam ko nakatayo pa rin. Ay, hindi naman. Okay. So, makita po natin na sabi nga yung pong kingdom of God. Ang concern po ng preaching o ang focus ng preaching ni Jesus, hindi po maborn again ka, ma-save ka, hindi po yun. Kundi po yung kingdom ng Panginoon ay maranasan dito sa lupa gaya ng sa langit. At hindi ko lang po nakuha yata, hindi ko alam kung nandito po yun. So, the seventh angel, Revelation 11:15, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. So makita po natin, ito po yung mga angels sa
mga churches at makita po natin, may mga category po yung mga churches dyan. May mainit, may malamig, may 7 churches yan. Basahin nyo na lang Revelation kung hindi ko nababasa. Okay? So, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Makita niyo po, the moment na may revelation sa inyo, Panginoon, kasi tinanong siya ni Jesus ano ang sinasabi ng tao kung sino ako? Hindi sinabi ni Peter. Pero after niyang masabi, tinanong siya ni Jesus, anong sabi mo kung sino ako sa iyo? Saka pa lang po niya sinabi, ikaw, sinagot po ni Peter ay siya yung anak ng Diyos. At makita po natin, after nung revelation kay Peter, di ba si Peter yung, bagamat siya yung nag-deny sa Panginoon yun. Pero after niyang masabi kay Jesus kung sino siya, sabi nga yun pong revelation ng Ama yun kay Peter. At saka lang niya sinabi, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Kaya tinatanong ko sa inyo, ano nang revelation sa inyo ng Panginoon? Baka yung pagiging provider lang, everyday, sa pangangailangan nyo. Si BDO, si credit card pa rin ang inaasahan nyo, si kapitbahay. So, ano na po yung revelation ng Panginoon sa inyo at sa bawat isa sa atin? Gaano na kalalim? Gaano na tayo ka-matured na pag pinadala tayo sa ibang bansa, kaya natin tayuan yung ating pananampalataya. So, what is a strong church? Sabi nga po sa secular world, ang sinasabi po, yan, maraming attendance, strong church yan. Diba? Ang lalaki ng mga simbahan, kapilya, strong church yan. Pangalawa, yung building, pag maganda yung building. Okay? So, makita naman po natin na sabi nga wala naman sa building yan ano ba yung narinig yung sabi na hindi raw makapag-service doon sa isang lugar dahil wala din yung presensya ng doon lang daw sa may altar. So, sa atin, kahit po nasa bahay tayo, kahit nasa ang lugar tayo, basta ina-acknowledge natin ang presensya ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga kagabi, may mga nagiinuman doon sa katabi namin nagpapatugtog ako ng gospel. Maya-maya nagpatugtog rin. Kaya lang, saglit lang Hindi ko naman nilagay yung Bluetooth speaker. Hindi, doon lang sa laptop. Nandun ako sa baba na gagawa. So, maya-maya, tumahimik siguro. Okay? At yung cash. Yan. Mas maraming tao, mas maraming cash. Pero isang patotoo po na talagang nakita nyo ba kanina yung kasama po yung sa Pastors Welfare Fund na tinalakay po nung aming dun sa conference. Kaya sabi ko nga pati yung pagkakaroon ng SSS dito sa church, then kung paano sinimulan ng church, at kung paano inayos muna yung kay Pastor Andy, kaya nung magkasakit siya ay meron siyang pension, disability pension, isang bagay po yun. Kaya po yung mga susunod na magpapastor dito, pagka nagtayo pa ang Panginoon at patuloy na nilagay kayo. Alam niyo naman yan kung ilalagay kayo o hindi, mas mataas na po yung platform na inyong sisimulan. Dahil hindi ko naman nagiging pa. Pastora pala. Baka mamaya hindi ko maging pastora So, ngayon po sa evangelical, self-supporting. Yan. Yung mga, hindi ka naaasa sa yung main or yung pinaka-head church nyo, kundi mismo church. Although kasama rin po yan na magiging, pag nagkaroon, nag-plant ng church, yung mga unang ilang taon, yan, pag titibayin pa po namin ng mga elder, ilang taon na yung susuportahan ng main church, yung kaya lang then, pagkatapos, yun na mismo sa church. Then, yung self-governing,
na yung pong pagdidesisyon ay talagang kailangan yung mismong sa local church na at ilalagay lang sa taas yung pong ipapaabot lang sa mga nasa taas yung hindi na kaya or yung concern na ang kabuuan. Then, self-propagating. So, kasama po yan sa ng evangelical church. So, tignan naman po natin ang strong church sa apostolic view. At yun pong apostolic teachings na ating pong pinagdadaanan ngayon. So, a strong church is the epicenter and hub of divine activity, carrying a spiritual prevailing position to enhance kingdom influence by exercising dominion over a spiritual realm. It keeps the heavens open and making it conducive for the Holy Spirit movement in the region and beyond. Kaya huwag niyo pong mamaliitin ang inyong sarili kung saan kayo naandoon. Hindi man region yan, pero naando kayo sa community, naando kayo sa inyong barangay. Na makita ng mga tao paano ang Panginoon ay kumikilos sa inyo na hindi ka pareho sa kanila. Merong makikita sa inyo, sabi nga yung ministry na sinimulan natin, papalawakin niya ng Panginoon kung halimbawa sa mga kapamilya niyo pa lang kayo nag-minister. Sa susunod, pati yung mga kapitbahay niyo. Yun ay kung pinananalangin niyo at hinahangad niyo na maabot sila. So, wag po tayong maging sa loob lang ng church. Sabi nga ang workforce sa church ay mas marami, 80%. Pero alam nyo, ang kailangan lang ng workforce sa church, lalo na kung hindi naman kalaki. 20% lang. 80% dapat nasa marketplace, nasa labas, nasa place of dominion. Kung saan lugar kayo nandoon, eskwelahan, business, empleyado kayo, kahit sabihin mong online yan, pwede kayong makaabot, online din, online din, na may ma-bless sa inyong ginagawa. Yun po ng DSLE, sabi nga French yung kanyang boss, pinagkatiwalaan po siya, even yung pera, dahil siya yung nag-manage dito sa Pilipinas. So, yun pong ganong klaseng, then, ang ministry po ngayon, ayan, patalastas ko na rin. Kailangan ko po ng 2 kasama sa February 17 na able to teach, na magbaba ng pagtuturo para po maabot ang mga bata. Nagbukas na po ang Panginoon. Sabi nga the harvest is plenty but the laborers are few. So, bagamat ito po ay sa Taguig, inopen ni Pastor Wilbert sa ibang lugar para po, kumbaga tayo rin yung maging una na i-introduce ito, lalo na kung sa mga pastors association. The recollection po, galing na mismo kay Mayor Lani. Recollection ng mga bata, kabataan, elementary and high school. At kung makikita po natin yung pinaka-aabutin dahil po sa recollection na to, sa mga elementary school pa lang, may 184, 807, 390, 395, 272, 356, 1,020 after liputan. So, ilang mga kagawa po yung kailangan doon. Voluntary lang yun. Walang bayad yun. Sarili mong pagkain, sarili mong pamasahe. Pero yun po ay iti-train, facilitators training, at hindi ako pwedeng umattend nang wala akong 2 taong kasama na magte-train din sa local church. Sila po yung magtuturo. Yun. Kaya nag-post po ako sa core at wala pa akong sumasagot. Yan. Napagalitan ko kasi naisama sa sermon na invite nga kami ng pastor. Walang dinala, siya lang talaga. Walang sinamang worker. Kaya napaka-importante po na may kasama
na able to teach. Hindi lang yung sa sarili mo yung natutunan mo, kundi ituturo mo sa iba para po makaabot tayo. Ako po yung nakapagturo sa Ashbeck, kami dalawa ni Ate Marity, at si Sharon, at nakita ko po wala akong grace sa mga high school. Pag elementary lang po ako, bigas sa mukha eh. So, at least doon sa elementary, nag-enjoy naman po ako, baga makukulit din. Okay. Kasi sabi ko nga, kung paano nakita natin kanina na ang church ay isang katawan, hindi ko kaya lahat. At hindi ako makakausad kung lagi kong iintindihan yung papel, ay wala dito sa ministry na to, ay wala. Hindi po pwedeng gano'n. Kaya kailangan po na lahat sa church, lalo na yung mga nagpapatrain ng maayos, magamit ng Panginoon. Hindi ko kayo lilimitahan. Kaya lang, titignan ko, ano yung commitment nyo? Gaano kayo consistent? Gaano nyo, yung passion nyo doon sa ministry yung inaplayan nyo. So, kasama po yon sa proseso para ka lumago, para ka lumalim sa pagkakilala sa Panginoon, at kung halimbawang simpleng ministry lang ng pag-a-usher yung nasimulan mo. Kasi pati mga nanay, sinasabi ni Mina sinumbong kayo sa akin. Wala ka bang makuha mga MC dyan, mga worship leader? Sinabihan ko na po sila, kaya lang tumakangin. Gusto niyo ako mag-interview sa inyo? Tanungin ko, bakit kayo tumakangin? Pag sinabi niyo na, kasi hindi po namin alam, magpaturo kayo kay Mina. Huwag masyadong mahaba ang prayer. Huwag masyadong, pakinggan niyo minsan, pag nagpe-pray kayo, Lord, 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 ginawa ng panundok si Lord. Diba? Pakinggan niyo. Minsan, i-ano niyo yung family altar niyo. At pakinggan niyo. Ako pinapakinggan ko kasi. At sabi nga, panoorin pa. Then, sabi mo nga po, example ng Apostolic Church, yung Antioch Church, dito po unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya. It is a church that is nurtured by apostolic doctrine and guided by apostolic covering since her starting and maturing years. So, basahin nyo na lang po yung Acts 13 ng detalyado. Then, pangalawa, yung Ephesians Church sa Acts 19. Ito po ay talagang, matigas ang tubig. Hindi, tinuwid lang po ni Pablo. It is seemingly a dead church, but was upgraded by a consistent apostolic current and relevant input. Ito po yata, ay yung Antioch Church po yata ang kung tama yung pagkatanda ko, ay 2.5 years daily doon sa apostolic teaching. Kaya nga po ang tanong sa amin kaya nyo ba? 2.5 years daily? Ngayon lang pong 2 araw na yun Pastor, meron akong event na ganito. Pastor, meron akong nakatawaan na ganito. May i-dedicate ako, may prayer meeting kami, may ministerial meeting kami. Hindi nakatira. Okay? So, a strong church is not only determined by the size of its number, but how far its influence could reach. Yan po ay sinabi ni Dr. Tunde Bakare. Yan. Yung mga Pilipino pala ito. Pastor Edward yan eh. Ha? Pastor Edward yan. Pero yung quote kay Bagyo yun Sa Baguio Convention. So, kaya nga, di ba nakita niyo pa kanina yung buong pero yung pong quote ay galing po kay Dr. Tunde Bakare. At bakit yung SCD yung nakalagay? Meron pong taga Cebu dyan, may taga Davao, may taga Laguna, may taga Bicol. Annual summit po yan. Kaya po yung may taga Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija. So, iba-ibang lugar po yung mga pastor dyan. Ito po sa Laguna, may kasama pa kaming taga Santa Cruz, Laguna, Paete, Laguna. At mostly dapat kasi sa Taguig lang yun, Alisti lang yun. Naipasama po kaming Cavite. Okay? At may mga, sabi nga kasi hindi umabot ng 50 yung bilang. Kaya nga pati leaders, kaya lang hindi available yung dahil may mga commitment na rin at may mga dinaramdam.
So, sabi po sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." So, yan po yung mga aabutin natin. Hindi ko lang tayo nasa loob ng church, nahirati na, nagkaroon na ng religious spirit na tayo-tayo lang. Darating ho yung panahon, pag hindi pa tayo nag-akay ng iba, yan, si Sheila yung pinaka-latest. Tama ba? Yung natin. Magkakasawaan din mo tayo. Oh, yun na naman. Kasawa na. Pero subukan nyo na meron kayong sharean na iba, kahit hindi nyo muna dalhin. Ano lang, maging kaibigan nyo muna. Bago nyo dalhin. Tsaka huwag nyo dadalhin ng hindi nyo po nasasabi kung anong ginagawa, ha? Kasi yung ibang nga na-shock, hindi na bumalik. Lalo na Then isa pa po, pag po may bago, batiin nyo naman, hindi kayo yung magkasama. Yun po yung mga witnesses ng church na sila na magkakilala. Oh. Pag may dumating na bago, hindi na babatiin. Kaya hindi feel na belong. So, maging open po tayo. Ano ba yung pwede natin gawin? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wag po yung paano si Brother Edwin tapos ang yung kaidaran ni Cloud. So, mga tatay sa tatay din. Yung pong mga age bracket natin, at lalo na kung may opisyo, yung may something in common kayo, mas maganda po. Building relationship. Yan. Alex, may bumati na ba sa'yo? Bukod kay Rachel? Dito sa mga lalaki dito. Diba? Wala nagagawa kayo dyan mo? Hindi ko sa ating lumina eh. Hindi, sabihin yung mga diba? Ayan. Kala ko kayo yung binati eh. Hindi. Okay. So, yung mga ganun po. Okay. So, a strong church is a soul-winning church. So, ano po yung soul-winning church. A strong church is a disciple-making church. Strong church is a marketplace-reaching church. At yun pong pang-apat is a strong church is an empowering church. Hindi pwedeng manatili lang sa iyo eh. Yung natanggap mo, even sa mga yung mga hindi naka-attend. O, nakasambahay nyo, o kasama nyo sa bahay. Hindi naka-attend. I-share nyo ba yung natanggap nyo? Kung may tinanggap kayo? So, hindi kayo nag-empower. Sa inyo lang yun. O, hindi ba pagka nag-empower ka, may lumalabas sa power sa'yo? Kailangan may makuryente. Sino nakapanood dito ng Shazam? Black Adam. Diba? Makikita mo, may lumalabas na yun. Darak. Yun. So, makikita natin na meron tayong kaya lang yung doon muna tayo mag-start sa soul winning. Kasi after ng pandemic, tayo pa rin. Pera kay Sheila. Pera kay Sheila. During ng pandemic yan eh. Pero kung bawat isa sa atin, ilan tayo ngayon? Ilan tayo ngayon? May 20 ba tayo? Kung bawat isa sa atin, may madalang isa. Kahit hindi nyo agad madala dito, kundi yung naisishare nyo, lalo na kaklase nyo sa eskwelahan, araw-araw kayo nagkikita. Magawa nyo lang yan. Para sa Panginoon, hindi para sa akin, hindi para sa church. Laging yung isipin nyo, para sa Panginoon, lahat ng ginagawa nyo. Lahat ng ginagawa natin. Kahit naman ako pwedeng dalawa yung church na malapit doon sa amin. May DCF, may CCM. Pareho yun ang aking minsan ay pinapakinggan. Nakikinig ako sa kanila, pero main source ko po. Alamin nyo rin kung sino yung main source ng inyong grace at ng inyong teaching. So, apostolic teaching po tayo, pagka nakinig kayo, or kung sino-sino pa yung napakinggan nyo na mabababaw, sabi nga po, yung pagdating sa kingdom, yung po nandito sa nito eh. Sabi nga po, why a strong church? Sakto lang ba yung mo? Mandated to fulfill the Great Commission. So, kasama na po yan.
Then Jesus came to them and said, all authority in heaven, after po niya mag-resurrect, and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. So, kung ikaw po ay yung pong inu-obey mo o sinusunod mo lahat ng ikinomand ng Panginoon, then you can teach with authority. Kasi, tinanggap ko nga si Jesus na nakaano nga ako ng mga turo. Pero hindi mo naman inu-obey yung itinuro. So, hindi ko sinasabing wala, pero limitado yung authority. Kung nagsalita ka, yung pakikinggan ka, baka mamaya, yung sinasabi, ito naman. Sabi nga po doon sa Pastor's Welfare Fund, pag hindi inintindi ng church, ay yung pong, baka pagdating ng panahon, pag hindi na malakas si pastor, hindi na si pastor, magiging barker na lang yung yan. Samantalang yung sa mundo, sistema ng mundo, ano yan? Kumbaga pinaghahandaan nila yan. Ay, mga ganong klase, nanganak, asawa ni pastor, nagkasakit si pastor, walang PhilHealth, may mga ganong klase, ang isinusulong po nila ngayon ay health card. At meron nag-ano doon sa Max Care. Kaya lang, wala na yung 5,000 ni Ate Maritina, libre ang lahat ng laboratory. Okay? So, we are called not only to disciple the believers, but to disciple nations. Dito po nakapwesto yung mga, kita nyo ba kayo? Hindi nyo kita? Dito po sila nakapwesto. Ako nasa labas, dahil nagtitinda ko. Ako nakasign doon sa manual ni Pastor Wilbert. At wala naman pong nakikita dyan tumatakbo-takbo. Okay? So, hindi lang po tayo, we are called not only to disciple the believers. Siyempre, una natin i-disciple yung mga naging mananampalataya na. Kaya lang anong mahirap, bago ma-disciple ang believers. Sagot nyo na lang mga core. Pero sasabihin ko lang walang time. Hindi available. Or hindi nilalaanan ng time yung pagtitraining. Bakit hindi kami naglagay ng training before? Bakit ngayon lang? Tinitignan namin Pero magpakahirap kami mag-aral, magturo. Tapos hindi naman kayo willing tumanggap. Yun lang pagtuturo ni Pastor Eroy sa mga worship team Naglalaan ng oras yan. Panahon. Naglalaan ba kayo ng love gift? Kahit pang nag-henda ni Pastor. Minsan kasi ang concept natin na magbibigay ako ng love gift pag malaki. Sino yung napagkakatiwalaan sa maliit? Napagkakatiwalaan sa maliit. Lalo na kung nakakatanggap ka sa small group. Kasama na nun na pinangaral natin. Sino nagpapakain sa inyo sa small group? Simpleng pagbibigay ng love gift. Kapareho namin, pag may webinar ho kami, pinagsasama-sama namin. So kung may 100 yan, 200, pag pinagsama, hindi bago ko ipapadala kay Pastor Wilbert. Naka-account po yun. Nakalista kay Pastor Wilbert sino yung mga nagbigay at itinapasa ko po kay Nina. Yung pinicturan ko padala dahil sa Gcash ko pumapasok ko. Ganun lang, may mga paraan. Kung gusto, may sabihan, kung gusto, kung ayaw, yun. Alam niyo naman pala Hangarin niyo po na kahit na simpleng skyflakes lang, may mga ganong klase na, hindi yung kailangan na napakalaki, kundi yung tao sa puso nyo yung pagkakaloob. No, gusto nyo, na-bless kayo, gusto nyo rin i-bless ang mga nag-bless sa inyo. Nasa bayan. So, hindi ko matapos yun? Yan, last na to. Hindi ko na po ito, hindi ko na ito. Yan, why a strong church? Kasi, wala kasi akong kopya dito, nandiyan lang Okay? So, mandated to bring transformation to the 7th sphere of influence.
So ano po yung tinalakay natin kanina? Yung family, children, elderly, education, knowledge, leadership, business and charities, wealth and welfare, arts and media, unity and morality, government, protection, and justice. At yun pong church, sabi nga, discipleship of individuals for 7 spheres. Ano mga kurso ng mga anak nyo? Anong kurso nyo? Anong business nyo? Kaya po kailangan natin ng strong church. Kasi kayo po ang gagamitin ng Panginoon kung paanong yung kanyang kaharian maipangaral nyo doon po sa inyong sphere of influence. Sabi nga sa arts and media, Singapore dati mga ano rin yun. Kaya lang nasaan na sila ngayon. South Korea. Nandito na yung isa sa atin. Dalawa ko na. Okay, mga opa. Yan. So, mga ganong klase ba? Nawala na po sa loob ng church. Kaya lang, napapunta sa mundo. Pwede ka naman, yung relasyon mo sa Panginoon, intact, consistent, then, magagamit ka sa arts and media. Magagamit ka sa government. Ako, ini-encourage ko po na kumuha kayo ng civil service exam. Dahil yun na po yung requirement sa gobyerno. Kung gusto nyo mag-apply. Ako yung nag-a-apply sa Taguig. Ay, pastor, nag-hire sila ng mga civil service passer. Ako po, pasado ako sa pro tsaka pro. Makita ko, eligibility lang pala no, 2 years. Eh, natapos ko nung bago pa ako mag-graduate ng college. Second year college ko ako, kumuha ko ng sa pro. Pasado. Bago ako graduate ng 4th year, kumuha ulit ako, professional. Pasado na eh. Problema, hindi ko nagamit. Ngayon kung sana gagamitin, hindi na pala eligible. Pero pwede kong kumuha kahit online. Yan. Puntahan nyo na lang yung kanilang website. Siyempre may bayad din. Kung gusto nyo lang po, lalo na kung may mga kurso kayong natapos, then, or gusto nyo pang mag-aral. Huwag nyo pong limitahan. Naging nanay na ako, naging tatay na ako. Pwede pa kayo mag-upgrade kahit na may natapos na kayo. Ako yung naghahanap po ng tinitignan ko ako, ano yung malapit na capsule dito sa mga pinagpupuntahan ko eh. Niyayaya ako pa si Dorothy. Tara, aral tayo. Wala pong walang limit sa edad. Ang pag-aaral. Kung gustong matuto. Ang problema, kung hindi ka learner, ayaw mo mag-aral. Doon ka na lang sa gusto mo. Makita po natin yan, ha? So, people in our church are also found in 7 key spheres of influence. Ito po yung mundo. Kaya nga po may engineer, may architect, may attorney. Engineer, ilang klase pa yan. May civil, may mechanical, may electrical, may kung ano-ano pa. Kung na-train po natin na maayos yan, di kaya nilang umabot sa mundo. So they need to be discipled and empowered to become the change agent in the marketplace. The church is the kingdom's central institution mandated to produce these agents of transformation. Kasi po nung araw, pag nakitang mahina ang utak ng isang anak, magpastor ka na lang. Yung matalino, ay sige mag-engineer ka, mag-attorney ka, mag-nurse ka. Ganun po yung utak noon. At yun namang pag nakitang may potential ka, may profession ka. Pag nakitang magpastor ka na lang, umalis ka na dyan sa trabaho mo. Ngayon, hindi po. Tuloy mo yan. Kasi nandun yung spirit. Kita nyo si Kuya Jambo, may ilan yung dinidisciple mo doon na. Engineer din ko. Pero hindi doon sa COD niya dinidisciple. Pinupuntahan niya doon sa dorm, sa Baklaran. Kaya nga sabi ko, hindi nawawala sa isip ko na magkaroon ng gawain din sa Baklaran. Kaya pag pumupunta ako doon, tumitingin din ako ng yung mura lang na mauupahan o magpapagamit lang. So makita po natin na talagang napakabuti at
kailangan pong magising ng church. Pakisabi sa katabi mo, may gagawin ka para sa Panginoon dahil may pinapagawa siya sa iyo. Ngayon, alamin mo. Alamin mo ano yung pinapagawa, sino yung pinapapuntahan o pinapaabot sa iyo ng Panginoon. At pagkatapos mo malaman ng lahat, gawin mo na. Umaksyon ka na. May season po ang Panginoon. Pag hindi natin sinamantalayan, nawawala po yan. Diba sabi nga, nung 80s, 90s, talagang iyakan na agad, tulong luha, uhog, pagka nakapakinig na salita ng Diyos. Ngayon, lawit na yung basag na kayo. Putol na yung ano ng preacher eh. Hindi man lang. Magising na po tayo. Ginigising tayo ng Panginoon. At sabi nga po huwag niyo pong tatanggihan yung nagsasalita sa inyo. Lalo na po, kung ina-acknowledge nyo. Alam niyo po, hindi yata nakasama dito eh. The moment po na ipangaral ang kingdom of God, doon po at pinapangaral ang paghahari ng Panginoon, hindi nyo naintindihan, mismong si Satanas ang pumupunta. Kaya nga, nagulat din ako nung sinabi, alam niyo ba si Satanas na andito sa loob din ng church? The moment na hindi mo naintindihan yung preaching about sa paghahari ng Panginoon, mismo si Satanas, hindi lang yung mga demonyo dito, ang pinapapunta niya, hindi siya yung mismo kumukuha nung hindi mo nakuha. Ayaw niya maintindihan natin yung paghahari ng Panginoon sa ating buhay. Kaya napaka-importante po. Tagal-tagal natin pinag-aaralan yung matagal na yung about sa paghahari ng Panginoon. Pero sabi ko, kailangan pag-aralan mo pa rin. Hindi mo madaling pero the moment na hindi ka nag-desire na maintindihan ito, sabi nga yung understanding ng paghahari ng Panginoon, yun po, dun galit na galit. At mismo, ang devil ang kumukuha naman. Hindi po yung mga alipores lang yan. Lalo na yung mga, buti dito sa atin, wala naman natutulog dito dahil hindi naman aircon. Pero isa nga, ganun bagay. Ay, hindi ko lang alam yung mga nagsiselfone doon, kung Bible pa yung tinitignan nila, o kung may ketchup dyan. Mga ganung klase. Ganun po yung pagnanakaw ng kaaway. So, makita po natin na nais ng Panginoon na patuloy na ang kanya pong paghahari sa ating buhay. At yung pong pagbibuild ng strong church. Hindi ko po kaya i-build ang church na mag-isa. Yes, nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang mga leader. Pero kung hindi po kayo susunod, at hindi po kayo makikiisa sa mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon, hindi po magiging strong ang ating iglesia. Kaya nawa po ay patuloy na meron pong tumugon sa dalawang kailangan ko na makasama, SM Ora, doon sa Kalayaan Hall, sa February 17, 9 to 11 lang naman yun. At na hindi lang yung baka hindi pa ako nakakapunta ng SM Ora eh. Yung may desire kayong ituro din, yung matututunan nyo. So may qualification po. Availability, willing to teach, and willing to learn bago willing to teach. At sana po ay lumabas-lawas tayo, mag-undergo tayo ng mga training, then at the same time, umabot tayo sa iba. Lalo na po, napaka-importante ng mga bata at kabataan. Sa kabataan, may kasama pa pong mental concern dahil napakabata ng mga kabataan para mag-isip ng yung may mga suicidal tendency. So even yung sa kanilang mental health, tatalakayin po yun doon sa pag-isip. So, humihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, na as a church, Lord, tunay, Panginoon, na hangad mo na patuloy kaming gawing malakas, Panginoon, a soul-winning church, Panginoon, a disciple-making church, a marketplace church, Panginoon, at an empowering church, na kung ano yung meron kami, Panginoon, maibahagi namin doon sa iba na iglesia, or hindi man iglesia, Panginoon,
Lord, yung lahat ng tinanggap namin na kailangan nila, ibahagi namin na may pag-ibig at patuloy po yung katotohanan ng iyong salita. Wala pong dagdag, walang bawas, at wala pong i-compromise namin ang aming pananampalataya. Kundi kung ano po ang sinasabi ng iyong salita at pinapagawa mo sa amin, yun ang aming magawa. Lord, as we continue, Panginoon, to honor you with our tithes and offering, Panginoon, tunay, Lord, na alam po namin, hindi mo kami iiwan, ipababayaan, at yung epekto po ng ekonomiya ng mundo, Panginoon, ipinangako mo na kung kami ay patuloy na susunod sa iyo, that as we honor you, Lord, we acknowledge ikaw po ang source namin ng income, Panginoon, at ng lahat ng aming pangangailangan. Hindi lamang po sa pera, mabuting kalusugan, kapayapaan ng isip, Panginoon, mga ideas on how to make wealth, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng power upang makagawa nito. Mag-invest sa tama, Panginoon, mag-save, Panginoon, maliit man o malaki ang aming tinatanggap, at pamahalaan ng maayos, Panginoon, ang lahat ng aming tinatanggap dahil ibinigay mo to, dahil alam mo po yung pangangailangan namin. Kaya salamat po, Panginoon, wag mong hayaang manakawan din ang iyong mga anak na hindi nagnanakaw sa iyo. Kaya salamat sa iyong pong kabutihan, pagpapala at biyaya, mabuting kalusugan, Panginoon, sa bawat isa, at gamitin mo po kami bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at dalangin na may pagpapasalamat. Amen. Amen. So, lumilinaw na po kung bakit nais ng Lord na maging strong tayo. Diba? Sabi nga, ang Lord, nag-create siya lagi, may purpose ang lahat ng bagay. So tayo po, we are created with a purpose and for a purpose. Amen? Amen. So kaya yung mga taong nasa paligid natin, kasama natin lagi, tayo yung gagamitin talaga ng Panginoon para masyaran sila. Diba? Una-una tayo yung mananalangin sa kanila. Amen? So pinagpe-pray niyo po ba yung mga mahal niyo sa buhay na hindi niyo pa natin nakakasama sa pananampalataya? So, sabi nga, huwag natin silang titigilan sa pagpe-pray. At nagpapasalamat nga ako sa Panginoon kasi matagal ko na rin pinagpe-pray yung pamilya ko. So kagabi, sabi ko sa kanya, pwede ba tayo mag-Bible study na dyan sa bahay? Tagal ko lang, parang ilang taon na gusto ko talaga magkaroon uli ng Bible study. Kasi bunga kami ng Bible study. Sumagot siya, sabi niya, pwede naman. So, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil talaga merong appointed time si Lord para sa pagmamahal natin sa buhay. Kaya huwag tayo talaga magsasawa. Dahil nga, ito na yung season na gusto ng Lord maunawaan talaga natin yung paghahari niya. Diba? Kasi sabi nga ni Pastor Wilbert, ang solusyon talaga sa lahat ng problema ng tao is yung paghahari ng Diyos. Diba? Hindi natin kasi kayang baguhin yung tao, yung mga mahal natin. Wala tayong kakayang gawin yun. Pero pag dumating sa kanila yung paghahari ng Diyos, mababago sila. Amen? Sabi sa, may napakinggan ako, si Dr. Vice Pastor, kaya daw ang mga Kristiyano ay nadidestroy, hindi dahil kay Satanas, hindi kahit sino man, kundi sa ignorance. Sabi nga, yung lack of knowledge. At napakahirap mag-share ng Word of God kung wala tayong may share. Diba? Paano mo share mo? Hindi mo nga alam yung Word of God. Kaya sabi ni Pablo, mag-aral tayo mabuti. Pag-aralan natin mabuti kasi pag pumunta tayo sa marketplace, pag hindi tayo para makipagdebate para ma-share sa kanila yung katotohanan, para ma-set free sila. Kaya our obligation, requirement is to study the Word. Amen? Intindihin natin kung paano natin i-share. At hindi na tayo mag-struggle mag-share. Kasi kaya tayo mag-struggle mag-share dahil hindi natin alam yung i-share natin. Di ba? Mahirap mag-share nang wala ka. Di ba? Kahit ikaw naman may pera ka, wala kang pera, paano ka magpapautang na walang pera? Di ba? Mahirap. Ganun din, paano ka mag-share ng kaligtasan o ng Word of God kung ikaw mismo hindi mo alam, hindi mo naiintindihan. Kaya talaga napakahalaga na pag-aralan natin yung salita ng Lord. Amen? At dito naman yung mga leaders, pag hindi nyo naiintindihan, parehas-parehas natin pag-aralan.
Kasi baka hindi rin namin naiintindihan. Amen. Tayo po ay yung manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na ibinigay sa amin. Hindi lamang namin ito napakinggan, Lord, kundi maintindihan namin ito, Lord, at may apply namin, Lord, sa aming buhay, Panginoon. At Lord, unang-una, Lord, magkaroon kami, Lord, ng pag-ibig sa kapwa, Panginoon, upang yung pag-ibig, Lord, na ibinigay mo sa amin, Lord, may share namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na palapit na, Lord, ang iyong pagdating, ang ganda ng mga warnings, Panginoon. At ayaw namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Magsuffer sila, Panginoon, dahil hindi namin sila na-sharean, Panginoon. Maraming salamat. At empower us, Lord, by your Holy Spirit. At alam namin na ang Holy Spirit lang ang magkukundig sa mga tao. Gamitin mo lang kami, Lord, instrumento, Panginoon, upang may-share, Lord, ang salita mo. Maraming salamat. At sa aming pag-uwi, ikaw po ang maluwalhati sa aming dadaanan. Ingatan mo po kami, Panginoon, hanggang makarating kami, Lord, sa aming mga tahanan, Panginoon. At maraming salamat po. Ikaw po maitaas sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen.